Mahigit isang buwan pa bago magpasko, pero ang mga taga-barangay Camagong sa Tinambak, Camarines Sur makatatanggap na raw ng maagang aginaldo. Ang 1 ektaryang lupaing ito hahatiin para ipamigay sa 105 mapapalad na pamilya. Libre! Ang kanilang Santa Claus, ang kapitan mismo ng kanilang barangay, si Cap Ruben. Kripsyon noong lupa, parang rectangle, yung gitna, yun ang kalsada. Almost mga 8 meters yung lapad. Sinipirit ko sana yung tirika ng evacuation center, daycare, outpost ng tanod, or sa senior citizen, kung ang serbisyo bilang punong barangay nagagawa ko o na-implement ko sa mga tao. Parang lumalakas ang loob. 11 anyos lang daw nung naulila sa ama si Ruben. Dahil dito, maaga siyang nagbanat ng buto. Tulad ng pagkatay ng manok, binabayad yan sa akin ng 50 centavos bawat ulo. Nung nagkapamilya, wala silang sariling bahay. Kaya nagrenta siya ng lupa at pinatayuan ito ng kubo. Pero sina Ruben, kalaunan, pinalayas. Masama yung loob ko na naranasan ko na pinapaalas kami doon. Napakasakit talaga ang walang natitirahan. Mula noon, nagpursige siya hanggang nakapagsimula ng negosyong junk shop at koprahan. Nung lumago ang negosyo, nag-ipon para makabili ng maliit na lupa at kinalaunan, nagpundar ng bahay para sa 6 niyang mga anak. At ang dating napalaya sa lupa, ngayon, 5 ektaryang lupa na ang nakapangalan sa kanya. Ito sir ang mga dokumento ng lupa na pinamimigay ko. Kumpleto ito, may deed of sale, tax declaration, ready for title na lang to. Kaya ang 1 ektaryang lupang nabili niya nito lang 2021 sa halagang 1.5 million pesos, ipamimigay niya para paghahati-hatian sa 105 pamilya. Kada pamilya makatatanggap ng 100 square meters. Naranasan ko kasi yung dalawa na napaalis ako sa lupa. Ang inspirasyon ko, tao rin. Si Noni, umaasang makatatanggap ng paayuda. Pinaalis nga po kami doon sa dati namin pinagtitira kasi hindi naman po yung pag-aari ng pamilya po ng napangasawa ko. Si Noni kasi at ang 5 niyang mga anak nakikituloy lang sa sala ng kanyang kapatid. Tabi-tabi lang po, tapos sila ate po dyan sa taas. Minsan po nagrereklamo sila, kasi sabi ko naman sa kanila, huwag na kayo magreklamo, kasi nakikisilong nga lang tayo dito. Ano lang po ito, kahoy. Pag umuulan po, naupo na lang po kami kasi tumutulog nga po ang bubong noon. Nangangalakal sila ng basura, kaya malaking bagay kung mapalad siyang makatatanggap ng libreng lupa mula kay Cap Ruben. Kung sakali po na mabigyan kami ng kapitan ng lote, masaya po kami para po sa pamilya ko dahil po malaking tulong na po yan sa amin. Ang barong-barong naman ng pamilya ni Teresita, ni walang dingding at ang kanilang higaan na palibutan lang ng pinagtagpi-tagping trapal. Mahirap talaga pag mayroon yung bagyo, yung bubong namin trapal lang. Lumilipad pa yung ma'am dahil walang tali. Pero wala raw silang magawa para mapaayos ito. Lalo't 100 to 300 pesos lang ang kinikita nilang mag-asawa sa pamamasura na pinagkakasya pa raw nila sa 4 nilang mga anak. Sa araw-araw, kulang pa sa pagkain. Tinitiis mo yung barong-barong namin dahil hindi mo pa kayang ipagawa. Kung ako matataan ng libreng lote, papatugdukan ko ng harong na kumpleto na kami sa sarong-harong na pamilya na konkreto. Ang teacher namang si Mario, para lang makapasok sa eskwela, 2 oras ang binabiyahe araw-araw. Mga 5:30 po, umaalis na po ako sa amin. Maulan man o maaraw, yun po talaga ang ginagawa ko kasi tawag po yun ng tungkulin. Kung makatatanggap daw siya ng lupa mula kay Ruben, mas magiging malapit na raw siya sa eskwelahan. Kaya ang mas mahaba niyang oras, mas maigugugol niya sa pagtuturo. Magiging panatag po yung kalooban mo pag sarili mo yung tinitirhan mo. Susunod, sino kaya kina Noni, Teresita at Mario ang mabibigyan ng lupa ni Kapitan? Makikiusap po ako sa kanya na sana isa rin po ako sa bigyan niya. Dahiling ko po, karapat-dapat kami matawan ng lote ni Kapitan dahil mayo kami sa diring lote. Sa tingin ko po, karapat-dapat po ako na mabigyan ni Kapitan ng lote. Ano nga rin ba ang kwalifikasyon para mabiyayaan ng libreng lupa?
Ngayon, hawak ko na ang dokumento ng lupa. May libreng mapagkakalooban ng mga lupa. Ang mabibigyan. Barangay Captain sa Tinambak, Camarines Sur, ipamamahagi ang pag-aari niyang 1 ektaryang lupa sa 105 pamilya. Ang kriteria ko, yung talagang alam ko, wala silang talagang lupa. Nakikitira lang sa may lupa. Kaya nitong Biyernes, tinipon ni Cap Ruben ang kanyang mga kabarangay. Katulad ko rin kayo na walang matitirahan. Kaya ako magbibigay ng lote o lupa. Bigyan ng lupa yan! Sina Teresita, Noni at Mario, pigil hiningang nakaabang kung tatawagin ang kanilang pangalan. Hawak ko na ang listahan. Una kong tatawagin, si Fresco Baldon. Hanggang isa-isa ng tinawag ni Ruben ang makatatanggap ng libreng lupa. Mayroon pang iba, hindi lang yan ang mabibigyan. Teresita Bartolome. Mario Alano. Yes! Yes! None Bartolome. Ang mga pinalad magbubunutan kung saang bahagi ng lupa ang mapupunta sa kanila. Ang barangay na rin daw ang sasagot sa pagpapatitulo ng mga ito. Sa unang pagkakataon, mabibisita nila ang kanilang magiging mga lote. Ang kantuhan, to. Salamat kap sa tinaamo sa mo yang kung bako po sa imo, dima po kami sa diring lot. Tamanon nyo talagang sa MDO yan. Salamat po, Kap, sa libreng lupa na ibinigay nyo sa amin. Ngayon po, kitang-kita ko na may lupa na po talaga akong sariling lupa masasabi ko. Pero hindi lang pala si Cap Ruben ang may sorpresa. Kap! Ay, grabe. Oh. Ay, umahon man ako. Salamat po, Kap! Isa ka pong blessing sa amin. Salamat. Surprise me yan sa imo, Kap. Ay, Liit mong pasasalamat ka. ay, hiningaan ako. Oh. Dumaanan nito sa Ramatan eh. Sobra sir ang kaugmahan ko sa kuyang mga kababaryo. Buot sa bihon, talagang nag-epekto si sa kuyang ano sa inda. Sa kadikit na bagay, ipigpahiling ninda si balos-tulos sa sakuya. Sana ang iba pang mga namumuno na may mga malawak ding lupain na nakatiwangwang lang din naman Teresita Bartolome. ma-inspire sa ginawa ni Kapitan Ruben. Pekenamen! Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.